Welcome sa ating Dory Rider Orientation. By the way, my name is Clarence Mendez, Sales Representative ng Dory. Bago tayo mag-start, sino nga ba si Dory? Si Dory, nag-start siya noong 2023 and we have already 750 plus cities and municipalities nationwide. And as we continue to expand, we are looking for more riders to join our team. Ano nga ba yung mga services na in-offer ni Dory? Yung mga services na in-offer niya, meron tayong food and non-food delivery, pabili pa sabay, and soon magkakaroon na rin tayo ng logistics natin. And yes, meron tayong office, matatagpuan yun sa second floor Castelo Building, Purok 1, Sotero Nuesa, Roas, Isabela. And yes, complete papers din tayo and registered din tayo sa SEC. Pwede kong iwan yung link sa baba para ma-check ninyo. I-search lamang ninyo Dory PH Inc. Next natin dito is yung mga applications na meron si Dory. Una, ang customer app. Ito yung gagamitin ni customer para makapag-order siya. Makapag-place siya ng order na gusto niya. Pangalawa, riders app. Dito, ito yung gagamitin ng ating mga rider para makapag-accept ng mga bookings. Pangatlo, ito naman yung merchant apps. Ito yung mga gagamitin ng mga partner stores natin para makater yung mga bookings ng mga customers natin. After nun, dumako na tayo sa Dory Rider Benefits. Meron tayong apat. Una, Dory Rider App. Ito yung gaya nga ng sabi ko kanina, gagamitin ni rider para makapag-accept ng bookings. Pangalawa, earn from personal bookings. Pangatlo, earn from community bookings. Pang-apat, earn from app installation. Ano nga ba yung mga yon? Yun lang naman yung mga ways to earn ni rider. Yan, how to get a booking. Una dito yung personal delivery. Dito sa personal delivery, pwede siyang makakuha ng up to 85% delivery fee. Every accept niya ng booking at successful delivery niya yon, meron siyang up to 85% delivery fee. For example, nakapag-accept and deliver siya ng 15 personal bookings daily. Let's say 450 bookings a month yun. Then, ang average delivery fee, sabihin natin 50 pesos. Times lang natin yung 450 sa 50, ang makuha niya is 22,500. Yun yung total delivery fee collection. Ngayon, ito times natin yun sa 85% para dun sa commission ni rider. Ang pwede niya makuha is up to 19,125. Iba pa dito yung customer tips na ibibigay ni customer. Pangalawa, meron tayo ditong earn from community bookings. Earn from community bookings, ibig sabihin, other riders and city operator. Ito yung mga hindi pa na-cater ng mga riders natin. Bakit nga ba hindi pa nila na-cater? Pwedeng meron pang kinikater na ibang booking si rider, kaya pwede niyong makuha yung mga bookings na yun. Yung mga bookings na yun, pwede rin tayong makakuha ng up to 85% delivery fee. Same sa example kanina, 450 bookings a month, 50 pesos the average delivery fee. Tapos ita times natin sa 85% na share ni rider. Ang pwede niya makuha, 19,125, iba pa yung customer tips. Pangatlo, customer app installation. Pwede kang kumita ng app 5 pesos bawat napa-install mo na customer. Then every order niya may makukuha kang 5 pesos. For example, may napa-install kang 5,000 nationwide, individual, 5,000 individual nationwide. Tapos nag-order lahat yon. Ngayon, meron kang makukuha na tagpa 5 pesos sa kanilang lahat. Ita times natin yun sa 5. Ang pwede mong makuha, 25,000. Mapupunta lahat yon kay rider. Ngayon, dumako na tayo sa order flow. Una, mag-book si customer ng order niya. Then kapag nakapag-book na siya or nakapag-order na siya, i-cater na ngayon ni rider. Magpapakita yun sa rider's application. Ngayon, dediretso siya kay merchant natin. Then babayaran muna ni rider yung in-order ni customer. Then kung ano man yung ibabayad, ilan yung idadagdag ni customer, yun na yung magiging on-hand money ni rider. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong mga paalala. Kailangang may top up si rider. Kailangan may top up si rider ng at least 100 pesos para makapag-accept siya ng booking. And yung 100 pesos na yan, yun din yung nagsisilbi na activation fee
ng kanyang application o ng kanyang riders app. Pangalawa, kailangang may revolving fund si rider. Kasi nga, inaabonohan muna ni rider yung ibabayad kay merchant. Then, mababalik din yon once na magbayad na si customer. Yun. Dumako na tayo sa mga paalala para maging matagumpay na Dory Rider. Una dito, huwag umasa sa community booking lamang. Maghanap ng sarili mong customers para mas dumami ang iyong kita. Pangalawa, magpa-install ng app sa mas maraming tao. Kasi nga, mas maraming customer, ibig sabihin, mas maraming bookings. Pangatlo, sarili mong negosyo ito kaya paluguin mo. Huwag sisihin ang Dory kung kakaunti ang bookings mo. Ikaw ang may control sa iyong kita. Pang-apat, sundin ang mga patakaran ng kumpanya. Iwasan ng anumang paglabag upang mapanatili ang maayos na serbisyo. At ang panglima, may reklamo o hindi magandang karanasan. Makipag-ugnayan sa aming opisina, huwag i-post sa social media upang maiwasan ang posibleng pag-terminate ng inyong account at pagmultahin. Tandaan lamang natin na ang sipag at diskarte mo ang susi ng iyong tagumpay. Ngayon, dumako na tayo kung paano nga ba maging Dory Rider. Una, fill up application form. Dito sa application form natin, makukuha natin ito mag-message lamang tayo sa ating official Facebook page or website para sa application link. Then, after natin makapag-fill up sa application, meron kayong marireceive na email sa inyong credential. Ito yung gagamitin nyo para makapag-login kayo sa application. No, pang-apat, kapag may na-receive na kayo, pwede na kayo mag-download ng Riders app and join our community. And pang-last, enjoy being a Dory Rider. Yun lang ang ating Dory Rider orientation. Maraming salamat. And we appreciate your interest in our Dory Rider program.